Nasa part 10 na po tayo. Sa mga nagre-review dyan, panoorin nyo po ng buo ang part 1 hanggang part 11 ng video na to. At ilalagay ko din sa description box ang link para madali nyo pong makita. Kapag papalapit sa pataas na tulay, dapat kang A. Magdahan-dahan, B. Biglang pumreno, C. Magmabilis. Ang tamang sagot letter A. Magdahan-dahan. Nagmamaneho ka sa expressway, hihinto ka lamang kapag A. Nagbaba o nagsasakay ng mga kargamento, B. Kapag tatawag para sa emergency, C. Magtatanong ng direksyon. Ang tamang sagot letter B. Kapag tatawag para sa emergency. Napansin mo na ang iyong sasakyan ay patuloy na tumatalbog kapag umaapak ka sa preno. Ano ang ibig sabihin nito? A. Pudpud na ang mga shock absorber. B. Pudpud na ang mga gulong. C. Wala sa gitna ang manabela. Ang tamang sagot letter A. Pudpud na ang mga shock absorber. Papalapit ka sa isang kanto kung saan maraming sasakyan. Mayroong mga linya na may pagmamarka ng kalsada. Sa huling sandali na pagtanto mo na ikaw ay nasa maling linya, dapat mo A. Pilitin na makadaan, B. Huminto hanggang sa mabakante ang lugar, C. Magpatuloy sa linya na iyon. Ang tamang sagot letter C. Magpatuloy sa linya na iyon. Ano ang dapat mong gawin kung ang isang paparating na sasakyan ay napilitang tumawid sa gitna ng linya upang hindi mabangga ang isa pang sasakyan na biglang umalis sa kanyang lane? A. Huwag itong pansinin sapagkat ikaw ang may karapatan sa daan. B. Bumusina at pailawin ang mga headlights. C. Maging alisto o maingat, maghandang bagalan ang takbo at magbigay ng daan. Ang tamang sagot letter C. Maging alisto o maingat, maghandang bagalan ang takbo at magbigay ng daan. Ang tamang pagsuot ng 3-point seatbelt ay A. Sa ilalim ng balikat, B. Paikot sa balikat at kandungan, C. Sa ibabaw ng braso. Ang tamang sagot letter B. Paikot sa balikat at kandungan. Iiwanan mo ang iyong sasakyan sa kalsada. Kailan mo pwedeng iwanang nakabukas ang makina? A. Hindi mo ito iiwanang nakabukas. B. Kapag iiwanan mo lamang ito ng mga 5 minuto. C. Kapag nasa 40 km/h zone. Ang tamang sagot letter A. Hindi mo ito iiwanang nakabukas. Kung bababa ang pasahero sa kotse, ano ang bahagi ng sasakyan ang pinakaligtas babaan? A. Kaliwang pintuan, B. Kanang pintuan, C. Likod ng sasakyan o hatchback. Ang tamang sagot letter B. Kanang pintuan. Alin sa mga sumusunod ang katotohanan tungkol sa mga seatbelt? A. Ang driver lang ang dapat magsuot ng seatbelt. B. Ang pasahero sa harapan lamang ang dapat magsuot ng seatbelt. C. Ang lahat ng mga upuang may seatbelt ay dapat ng maayos. Ang tamang sagot letter C. Ang lahat ng upuang may seatbelt ay dapat ng maayos. Kapag nakakita ka ng ilaw pantrapiko na nagpalit mula dilaw, anong kulay ang dapat mong asahan na susunod? A. Amber, B. Pula, C. Asol. Ang tamang sagot letter B. Pula. Ikaw ay naghahanap ng lugar kung saan pwede iparada ang iyong sasakyan. Ang lugar ay puno maliban na lamang sa puwang na minarkahan ng PWD o Person with Disability. Ikaw ay A. Gamitin ang puwang na ito kapag ang ibang lugar ay puno. B. Hindi paparada doon maliban kung pinahihintulutan. C. Gamitin ang paradahan may kapansanan man o wala. Ang tamang sagot letter B. Hindi paparada doon maliban kung pinahihintulutan.
Ayon sa Republic Act 8750 o Seatbelt Act, legal ba para sa mga bata na wala pang 6 na taong gulang ang umupo sa kandungan ng matanda sa harapang upuan ng sasakyan? A. Oo. B. Oo kung wala nang bakanting upuan sa likod. C. Hindi. Ang tamang sagot letter C. Hindi. Kailan mainam mag-practice ang mga student driver? A. Sa gabi. B. Sa rush hour. C. Kahit anong oras pero dapat labis na mag-ingat. Ang tamang sagot letter C. Kahit anong oras pero dapat labis na mag-ingat. Totoo ba na ang student driver ay hindi hinuhuli sa anumang paglabag sa batas trapiko? A. Totoo, ang violation ticket ay bibigay sa nagtuturo. B. Hindi totoo, ang violation ticket ay bibigay sa nag-aaral. C. Hindi totoo, ang violation ticket ay bibigay lamang sa mga professional na driver ng sasakyang publiko. Ang tamang sagot letter B. Hindi totoo, ang violation ticket ay bibigay sa nag-aaral. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay nakaramdam ng pagod habang nagmamaneho? A. Magpatuloy sa pagmamaneho pero uminom ng gamot. B. Magpahinga hanggang maging mabuti ang pakiramdam bago magmaneho. C. Magmaneho ng mabagal at pindutin ang hazard warning na ilaw. Ang tamang sagot letter B. Maghintay hanggang maging mabuti ang pakiramdam bago magmaneho. Sa linya ng paghinto bago ang tawiran ng mga tao, ang driver ay inasahang A. Magpatuloy. B. Huminto. C. Umapak sa preno. Ang tamang sagot letter B. Huminto. Kapag nasa kalsada, kailan mo pwedeng iwanang nakabukas ang makina ng iyong sasakyan? Ang babala na ito ay para sa panganib sa unahan. A. Umiindap na dilaw na ilaw. B. Umiindap na pulang ilaw. C. Umiindap na birding ilaw. Ang tamang sagot letter B. Umiindap na pulang ilaw. Ang mga parking brake ay maaaring gamitin sa A. Kagipitan o bilang emergency brake. B. Pagparada. C. Drifting. Ang tamang sagot letter B. Pagparada. Kailan ka dapat bumusina? A. Kapag magbigay babala sa iyong presensya. B. Kapag gustong gambalain ang ibang motorist. C. Kapag tawagin ang pansin ng kaibigan. Ang tamang sagot letter A. Kapag magbibigay babala sa iyong presensya. Maari ka bang kumanan kapag pula ang nakailaw? A. Oo, ito ay protektadong pagliko kaya may karapatan ka sa daan. B. Oo, pwede pero pagkatapos lamang ng nakahinto at pagraan sa mga sasakyan. C. Oo, pwede kung may karatulang nagpapahintulot sa iyo na gawin ito. Ang mga karatula ay maaaring nagsasabing turn right with care o red signal after a full stop. Ang tamang sagot letter C. Oo, pwede kung may karatulang nagpapahintulot sa iyo na gawin ito. Ang karatula ay maaaring nagsasabing turn right with care o red signal after a full stop. Tama ba ang pumarada sa tabi ng buka insidyo or fire hydrant anumang oras? A. Mali. Ang buka insidyo or fire hydrant ay para sa mga ambulansya lamang. B. Mali. Ang buka insidyo or fire hydrant ay isang kagamitang pangkagipitan. Walang sino man ang pinahintulutang pumarada sa tabi nito. C. Mali. Tanging ang mga sasakyang pangkagipitan or emergency lamang ang maaaring pumarada sa tabi ng buka insidyo or fire hydrant. Ang tamang sagot letter B. Mali. Ang buka insidyo or fire hydrant ay isang kagamitang pangkagipitan. Walang sino man ang pinahintulutang pumarada sa tabi nito. Sa pagmamaneho, ang pinakamahalagang pandama na kailangan ng driver ay A. Pandinig. B. Pangamoy. C. Paningin. Ang tamang sagot letter C.
paningin. Nasa expressway ka at paparating sa toll gate, mayroong kumikislap na pulang ilaw sa itaas ng bawat lane. Dapat kang A. Pumunta sa lay-by, B. Umalis at umatras, C. Huminto at maghintay. Ang tamang sagot, letter C. Huminto at maghintay. Pagkalampas sa isang sasakyan, maaari kang bumalik sa orihinal na daanan o lane kung A. Natatanaw mo sa gilid na salamin o kaya sa rear view mirror ang sasakyang nilampasan, B. Bumusina ang driver na nilampasan mo, C. Nililingon ang sasakyang nilampasan. Ang tamang sagot, letter A. Natatanaw mo sa gilid na salamin o kaya sa rear view mirror ang sasakyang nilampasan. Hindi ka sigurado kung ang iyong gamot sa ubo ay may epekto sa iyo. Ano ang dapat mong gawin? A. Magmaneho kapag mabuti ang pakiramdam, B. Humingi ng payo sa kaibigan o kakilala, C. Tanungin ang iyong doktor at suriin ang level ng gamot. Ang tamang sagot, letter C. Tanungin ang iyong doktor at suriin ang level ng gamot. Ang mga karatula sa limitasyon ng bilis sa mga daan ay dapat ituro na A. Ang inirekomenda na bilis sa kahit anong kondisyon ng daan at panahon, B. Ang inirekomenda na bilis sa pagpinakamaayos na kondisyon ng daan at panahon, C. Ang inirekomenda na bilis sa pinaka hindi maayos na kondisyon ng daan at panahon. Ang tamang sagot, letter B. Ang inirekomenda na bilis sa pinakamaayos na kondisyon ng daan at panahon. Kapag ang motorista ay nagpa-flash ng kanilang headlight sa iyo, ang ibig sabihin nito A. Na sila ay nagbibigay daan sa iyo, B. Na may isang radar speed trap sa unahan, C. Na binabalaan kanila sa kanilang presensya. Ang tamang sagot, letter C. Na binabalaan kanila sa kanilang presensya. Sa automatic na clutch, gamitin ang cambio na park kapag ipaparada ang iyong sasakyan na nakaharap sa pasulong na daan. Ano ang cambio na dapat mong gamitin sa manual na clutch? A. Iwanan ang sasakyan na naka-neutral, B. Iwanan ang sasakyan na nakakambyo sa primera, C. Iwanan ang sasakyan na naka-reverse. Ang tamang sagot, letter C. Iwanan ang sasakyan na naka-reverse. Ang mga traffic sign, traffic signal, mga babala at pavement markings ay para sa A. Motorist lamang, B. Mga taong dumadaan lamang, C. Lahat ng gumagamit ng kalsada. Ang tamang sagot, letter C. Lahat ng gumagamit ng kalsada. Ang mga driver na higit na mabagal sa iba ay dapat nasa A. Daanan o lane sa gawing labas, B. Gitnang daanan o lane, C. Gawing loob o daanan o lane. Ang tamang sagot, letter A. Daanan o lane sa gawing labas. Sa gabi, kapag papalapit sa isang korbada o interseksyon na mahirap makita ang kasalubong, tiyaking A. Patay ang headlight upang makita ng mga kasalubong na sasakyan ang sasakyan mo, B. Pailawin ng headlight upang malaman ng mga tao at mga makakasalubong na motorista na papalapit ka sa korbada o interseksyon, C. Pailawin ang mga ilaw sa loob ng sasakyan upang makita ng mga makakasalubong ang iyong sasakyan. Ang tamang sagot, letter B. Pailawin ng headlight upang malaman ng mga tao at mga makakasalubong na motorista na papalapit ka na sa korbada o interseksyon. Kung may makita kang bola mula sa likuran ng isang nakaparadang sasakyan sa isang kalye, malamang na may batang nakasunod dito. Ano ang gagawin mo? A. Bilisan ang takbo, B. Bagalan ang takbo, C. Bumusina at panatilihin ang bilis ng takbo. Ang tamang sagot, letter B. Bagalan ang takbo. Kapag lumiko sa isang sangang daan, kailangan mo bang magbigay daan sa mga taong naglalakad? A. Oo, ang driver na paliko sa kaliwa o kanan ay dapat magbigay sa taong naglalakad. B.
Oo kapag paliko lamang sa kanan. C. Oo kapag paliko lamang sa kaliwa. Ang tamang sagot letter A. Oo, ang driver na paliko sa kaliwa o kanan ay dapat magbigay sa taong naglalakad. Kapag nasa kalsada, kailan mo pwedeng iwanang nakabukas ang makina ng iyong sasakyan? A. Kapag nasa 40 kilometro kada oras na lugar. B. Kapag nakaparada na hindi lalagpas sa 5 minuto. C. Hindi maaari kahit sa anumang sitwasyon. Ang tamang sagot letter C. Hindi maaari kahit sa anumang sitwasyon. Kapag nakakita ka ng school bus na nakaparada sa kabilang bahagi ng highway na nakabukas ang hazard warning na ilaw, kailangan mo bang huminto? A. Oo, kailangan mong huminto, ngunit pwede kang tumuloy kung sa tingin mo ay ligtas na. B. Oo, kailangan mong huminto hanggang sa mamatay ang hazard light at wala ng bata sa kalsada. C. Hindi, ngunit kailangan mong magdahan-dahan. Ang tamang sagot letter C. Hindi, ngunit kailangan mong magdahan-dahan. Ang premium na gasolina ay nagbibigay ng higit na kakayahan ngunit maaring magresulta sa A. Sobrang pagkonsumo ng langis. B. Labis na pag-init. C. Dumudulas na clutch. Ang tamang sagot letter B. Labis na pag-init. Lumapit ka sa isang kantong hindi gumagana ang ilaw trapiko. Isang traffic enforcer ang nagbigay ng signal na ito. Dapat mong A. Huminto sa linya ng paghinto. B. Iiwan lang. C. Huwag huminto. Ang tamang sagot letter A. Huminto sa linya ng paghinto. Alin sa mga sumusunod ang paglabag sa sinyas pantrapiko o traffic signals? A. Illegal na pagparada. B. Pagsakay o pagbaba. C. Beating the red light. Ang tamang sagot letter C. Beating the red light. Ano ang ibig sabihin ng sinyas trapiko na ito? A. Paisa-isang sasakyan lamang ang maaring dumaan. B. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. C. Dumiretso sa unahan at lumiko sa intersection. Ang tamang sagot letter B. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. Ang sinyas trapiko na ito ay nangangahulugang tollway. A. B. C. Ang tamang sagot letter B. Bago lumiko, kailangan mo bang paraanin ang mga taong naglalakad? A. Oo, dapat paraanin ng driver ang mga taong naglalakad. B. Oo, kung ito ay liliko pa kanan lamang. C. Oo, kung ito ay liliko pa kaliwa lamang. Ang tamang sagot letter A. Oo, dapat paraanin ng driver ang mga taong naglalakad. Kapag pumaparada sa paahon na daan na walang bangketa, iliko ang iyong gulong. A. Kahanay, kahilera ng kalsada. B. Patungo sa gilid ng kalsada. C. Patungo sa gitna ng kalsada. Ang tamang sagot letter B. Patungo sa gilid ng kalsada. Ano ang dapat mong gawin kung sinadyang tinawid ng nakasalubong na sasakyan ang gitnang daanan o lane upang lumusot o mag-overtake sa isa pang sasakyan? A. Maging alerto at bagalan ang takbo o huminto kung kinakailangan. B. Bumusina at panatilihin ang bilis ng pagtakbo. C. Pailawin ang headlight. Ang tamang sagot letter A. Maging alerto at bagalan ang takbo o huminto kung kinakailangan. Kapag papalapit sa pataas na tulay, dapat kang A. Magdahan-dahan. B. Biglang pumreno. C. Magmabilis. Ang tamang sagot letter A. Magdahan-dahan. Ang dalawang highway na iyong pupuntahan ay makitid na daan. Dapat kang A. Dumiretso agad at huwag alalahanin ang tungkol sa karapatan sa daan. B. Maghintay ng iba pang mga sasakyan at sundan ang mga ito. C.
maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Ang tamang sagot, letter C, maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Ano ang gagawin mo kapag nagre-reseta ang iyong doktor ng gamot na maaring makaapekto sa iyong pagmamaneho? A. Iwasang magmaneho sa mga expressway. B. Magmaneho lamang kung ikaw ay may kasama. C. Huwag magmaneho. Ang tamang sagot, letter C, huwag magmaneho. Ang sasakyan mo ay may handheld na telepono. Para magamit ito, ano ang iyong gagawin? A. Gamitin habang nagpapatakbo ng maingat. B. Bagalan ang iyong takbo. C. Huminto muna saka ito gamitin. Ang tamang sagot, letter C, huminto muna saka ito gamitin. Mas delikado na lumiko sa kaliwa kesa lumiko sa kanan dahil A. Ang kalsada ay may mas madaming linya. B. Mas mabilis ang mga sasakyan mula sa kaliwa. C. Kailangan mong maging maingat sa mga sasakyang galing sa kaliwa o kanan na parte ng daan. Ang tamang sagot, letter B, mas mabilis ang sasakyan mula sa kaliwa. Higit na mapanganib lumiko sa kaliwa kaysa sa kanan dahil A. Higit na maraming daanan o lane ang kalsada. B. Ang sasakyang galing sa kabilang direksyon ay higit na mabilis. C. Higit na maraming nagtitinda sa kanang bahagi ng kalsada. Ang tamang sagot, letter B, ang sasakyang galing sa kabilang direksyon ay higit na mabilis. Saan hindi maaring magparada ng sasakyan? A. 7 metro mula sa intersection. B. 6 na metro mula sa intersection. C. 8 metro mula sa intersection. Ang tamang sagot, letter B, 6 na metro mula sa intersection. Ang asul na traffic sign ay may nakasulat na 6 na kilometro kada oras. Ano ang gagawin mo? A. Magmaneho sa maximum na bilis na 6 na kilometro kada oras. B. Magmaneho sa minimum na bilis na 6 na kilometro kada oras. C. Magmaneho ng 60 minuto kada kilometro. Ang tamang sagot, letter B, magmaneho sa minimum na bilis na 60 kilometro kada oras. Upang makapagmaneho sa kalsada, kinakailangan nakahanda ang mga ganitong dokumento. A. Lisensya at rehistro ng sasakyan ng driver. B. Valid na lisensya ng driver, sertipiko ng pagrehistro at kasalukuyang opisyal na resibo ng sasakyan. C. Sertipiko ng public convenience. Ang tamang sagot, letter B, valid na lisensya ng driver, sertipiko ng rehistro at kasalukuyang opisyal na resibo ng sasakyan. Ang U-turn ay ginagamit upang lumipat sa kabilang direksyon. Alin sa mga sumusunod ang hindi pinahihintulutan? A. Pag U-turn sa pandalawahang daanan na hinahati ng putol-putol na puting linya. B. Pag U-turn ayon sa patnubay ng traffic enforcer. C. Pag U-turn sa lane na may dalawang dobling buong guhit na dilaw. Ang tamang sagot, letter C. Pag U-turn sa lane na may dobling buong guhit na dilaw. Ang paglagpas sa bilis ng limitasyon ng pagmamaneho ay A. Pinapayagan lamang kapag lumagpas sa isa pang sasakyan. B. Pinapayagan lamang kapag ang iba pang mga sasakyan ay mas mabilis kaysa sa limitasyon ng bilis sa pagmamaneho. C. Hindi pinahihintulutan ng legal. Ang tamang sagot, letter C. Hindi pinahihintulutan ng legal. Kapag papalapit sa interseksyong may karatulang nagsasabing magpadaan o yield, kailangang A. Minto bago pumasok sa intersection. B. Bagalan ang takbo pagkatapos ay pumasok sa intersection kung ligtas. C. Pumasok agad sa intersection. Ang tamang sagot, letter B. Bagalan ang takbo pagkatapos ay pumasok sa intersection kung ligtas. Ang mga signs na bilog, nakabaliktad na tatsulok o octagon at may pulang kulay na hangganan o red-colored border ay tinatawag na A.
mga palatandaan ng regulasyon. B. Mga warning signs. C. Palatandaan na nagbibigay kaalaman. Ang tamang sagot, letter A, mga palatandaan ng regulasyon. Ano ang ibig sabihin ng sinyas trapiko na ito? A. One way. B. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. C. Pagtatapos ng kalsada sa unahan. Ang tamang sagot, letter A, one way. Kapag naunahan ka ng kotse, ano ang dapat mong gawin? A. Dagdagan ang bilis upang hindi maabutan. B. Manatili sa kasalukuyang bilis. C. Pindutin ang preno at hayaan ng mauna ang sasakyan. Ang tamang sagot, letter B, manatili sa kasalukuyang bilis. Ano ang dapat mong gawin kung basa ang kalsada? A. Bilisan pa ang takbo. B. Magpatuloy sa pagliko-liko. C. Bagalan ang takbo. Ang tamang sagot, letter C, bagalan ang takbo. Ang mga sumasakay sa motorsiklo ay dapat may pangangalaga at maingat. Dapat silang magsuot ng A. Mga helmet na pang-construction. B. Mga crash helmet. C. Sombrero ng pulisman o guantes. Ang tamang sagot, letter B, mga crash helmet. Kailan legal na gamitin ang balikat ng kalsada para sa dumadaan na ibang sasakyan? A. Kapag ang sasakyan sa harap mo ay lumilikong pakanan. B. Kapag ang sasakyan sa harap mo ay lumilikong pakaliwa. C. Hindi pinahintulutang dumaan gamit ang balikat ng kalsada. Ang tamang sagot, letter C, hindi ka pinahintulutang dumaan gamit ang balikat ng kalsada. May naghihintay na makatawid sa tawiran ng taong naglalakad. Nakatayo pa sila sa may semento. Ano ang gagawin mo? A. Bilisan bago sila makapunta sa tawiran. B. Huminto, hayaan sila makatawid, maghintay. C. Huwag pansinin ang mga ito habang sila ay nasa bangketa pa. Ang tamang sagot, letter B, huminto, hayaan silang makatawid, maghintay. Ano ang dapat mong gawin bago bumago ng daanan? A. Gumawa ng signal. B. Suriin ang trapiko sa unahan. C. Suriin sa salamin kung may trapiko sa likod. Ang tamang sagot, letter A, gumawa ng signal.